Oras para sa mga uring manggagawa na maagang bumabangon para kumita, may pambayad sa tax. 5 minuto na makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Unang araw tayo ngayon ng Mayo, ngayon po ay Thursday. Sa ulo ng ating mga balita, Malacanang tinawag ng fake news ang kumakalat na memo na sinasabing pinapatalsik sa pwesto si Speaker Martin Romualdez. BP Inday Sara nakatanggap ng summon order mula sa Department of Justice. Kaugnay ng death threat kay Pangulong BBM. Lakas CMD nagpasaklolo sa NBI para matukoy ang nasa likod ng kawagawang Oplan Horos. Congressional candidate naman sa Quezon dinisqualify ng COMELEC. Mambabatas mula sa Pangasinan humirit sa COMELEC na imbestigahan ang laganap na vote buying sa 3 bayan ng lalawigan. Mawalang Labor Day asahan sa Bismain at Palawan, epekto ng LPA at ITCC. Mga lalawigan sa Luzon patuloy namang makararanas ng mapanganib na heat index. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, bagamat panahon ng tag-init, asahan ang mawalang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao kasama Palawan. Ngayong Labor Day, bunga ng pinagsamang epekto ng Low Pressure Area o LPA at Intertropical Convergence Zone. Ayon kay Rhea Torres ng Pag-asa, bagamat maliit ang tsansa na maging bagyo ang naturang sama ng panahon na nasa silangan ng Southern Mindanao, nakapaloob ito sa ITCC na magpapaulan naman sa malaking bahagi ng bansa. Sinabi ni Torres na ang nararanasang mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao, gayon din sa Palawan, ay magpapatuloy hanggang sa weekend. Sinabi ni Torres na ang nararanasang mga pag-ulan ay asahan din na magdudulot ng mga pagbaha. O nga naman, kasi tunod-tunod na po ito at lumalambot na hong lupa. Delikado na yung sa landslide. Samantala, asahan naman na mainit at malinsangang panahon sa Luzon ngayong maghapon. Sinabi ni Torres na 21 lugar pa rin ang makararanas ng danger level na heat index ngayong Labor Day, partikular na ang Dagupan City. Diyan po sa Pangasinan, ang tamang init ay posibleng umabot ng 47 degrees Celsius. Kahapon na itala rin sa Dagupan ang pinakamataas na heat index na 47 degrees Celsius tulad ng na-record noong Martes. Magkakasa ng Labor Day March ang kilusang Mayo 1 at All Workers Unity ngayong unang araw ng Mayo. Sisimulan ito alas 8 ng umaga sa Liwasang Bonifacio bago ang kanilang pagmarcha patungong Mindiola, kung saan magkakaroon ng mga programa hanggang alas 11:30 ng tanghali. Naku, mainit ha! Kasunod dito, magkakaroon din ng Labor Boat Meeting de Avance sa Plaza Miranda. Ang naturang Labor Day March ay para sa pag-apila ng KMU at All Workers Unity sa 1,200 pesos na living wage nationwide, pagpapababa sa presyo ng mga bilihin at pagwakas sa kontraktualisasyon. Binigyan din pa naman ito ang hinaing ng mga magagawa sa nagdaan at kasalukuyang administrasyon. Oras para sa mga uring manggagawa na maagang bumabangon para may kitain, may pakain sa pamilya at may pangbayad sa tax. Binatikos ng Movement for Restoration based on order ang Philippine National Police sa umano'y pagpapagamit nito sa mga sindikato kaugnay ng pamamaslang sa mga Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke. Sa panayam ng DZRH Balansyado, iginit ng founder ng grupo na si Teresita Angsi, nagkamali ang PNP sa pagturong posibleng sangkot sa krimen ng anak ng biktima na si Alvin Ke. Dahil sila yung unang naniwala doon sa confession ni David Tanliao. Kaya nila nilabas na ang primary suspect ay si Alvin because yun ang sinabi ni David Tanliao. So bakit yung magpapagamit sa criminal syndicate? For all you know, si David Tanliao ginamit ng mastermind doon sa kaso. Nga naman.
ang dali-daling magpauto naman o pambihira. Dinaan pa ni Tessie Angsi malayo pa sa katapusan ng investigasyon at hindi dapat itinuturing na close case na ito. Fake news yan. Ito naman ang ginit ng Movement for Restoration of Peace and Order, kaugnay na lumabas na ulat na mismong anak ng pinaslang na negosyanteng si Anson Ke ang isa sa mga tinitindang suspect sa krimen. Kasunod nito ng paglabas ng ulat na itinuturo ng isa sa mga suspect na si David Tandiao, ang anak ni Anson na si Alvin Ke na mastermind daw sa pagpatay. Sa panayam pa rin ng DZRH at radyo natin, sinabi ni MRPO Founding Chairman Teresita Angsi, dapat maging maingat, lalong-lalo ng mga polis na posibleng iba lamang ang tinuturo ni Liao para iligaw ang otoridad sa tunay na utak ng krimen. Ginit pa nito na masakit para sa pamilya Ke na mabalitaan na ganon ang findings ng mga polis. Gayong nagluluksa pa nga ang mga ito. Imagine, Henry, this is a grieving family. In part grief, talagang grief talaga na said na ang luha nila. Nakausap ko kagabi, no? Matakin nyo nga naman, hindi naman natin maintindihan itong mga pulis kung bakit magpapalabas ng mga ganong statement. Ngayon, di ba? Tsaka, you will take a grain of salt dun sa mga testimonya ng isang naglalayong iligaw ang sitwasyon. Ginitamaan ng Philippine National Police na hindi pa suspect ang anak ng pinaslang na Filipino-Chinese steel magnate sa kabila ng pagdadawit sa kanya ng primary suspect na si David Tandiao bilang umano'y mastermind sa krimen. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, kabilang sa kanilang diagram ng mga sangkot sa kidnap case ay si Liao, dalawa pang naaresto at dalawa pang at large na sinasabing kasabwat. Kasama rin sa hinahanap ang isang Kelly Gong na may patong na 5 milyong pisong pabuya mula umano sa isang concerned citizen. Pero actually, yung sinasabing amount ay nanggaling din ho sa pamilya nung napatay. Diyan man ni Ginito Pajardo na kailangan dumaan sa preliminary investigation ang pahayag ni Liao at magkakaroon din ng pagkakataon ng anak ng biktima na sagutin ang alegasyon. Findings reason kung bakit po siya na-include as one of the respondents is because of the assertion of the David Tandiao doon po sa kanyang extrajudicial confession po when he surrendered before the AKG po. But maliban doon sa kanyang assertion ay wala naman siyang naipapakita pa na ibang ebidensya linking. Although may mga sinasabi po siya doon sa kanyang statements including the alleged meeting with the son and even the physical and even the calls, wala po siyang maipresent. Dinaan sa mga kasino ang 200 milyong pisong ransom na kabayaran sa Anson Ke kidnap murder batay sa investigasyon ng Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, gumamit ang mga suspect ng junket operators upang mailusot ang halagang natanggap sa pamamagitan ng cryptocurrency transaction. Na ito pong initial na ransom money at ang mga succeeding ransom money ay idinaan po sa junket operators at nagpasalin-salin po yan hanggat it was in the end converted po sa cryptocurrency. At yun po ngayon ang binatrace natin kung sino po, saan po nag-end po itong ransom money na more or less nasa around 200 million kung hindi po nagkakamali itong takbo po ng ating operations po. Lumabas din sa pagsisiyasa at umano ng mga otoridad, may malalaking kasino na hindi nakapag-ulat sa mga otoridad tungkol sa pagpasok ng kadudadudang halaga ng pera sa iba't ibang okasyon. Dahil dito kasalukuyan tinitingnan ng PNP kasama ang AMLAC, Bangko Sentral ng Pilipinas at PAGCOR kung maaaring papanagutin sa batas ang ilang kasino na posibleng naging kasabwat o pabaya sa transaksyon at may kaugnayan sa naturang krimen. Nagalok ng 5 milyong pisong reward ang Philippine National Police para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa ika-aresto ng isang babaeng sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Chinoy steel magnate at ang kanyang driver. Kinilala ni Police Brigadier General Jean Pajardo, spokesperson ng PNP, ang babaeng suspect na si Wen Li Gong na gumagamit din ng mga alias na Kelly Tan Lim at Huang Yanling. Isinasangkot si krimen si Wen Li Gong ng dalawang naarestong Pinoy suspect na sina Raymond Katikista at Ricardo Garcia.
Ayon kay General Pajardo, si Gong ang sinasabi ng mga suspect na may malaking papel sa kidnap slaying ng biktima at ang driver nito dahil siyang nakipagnegasyon sa pamilya gamit ang telepono ng negosyanteng Chinoy. Sa record ng PNP, sangkot din pala si Gong sa iba pang mga kaso ng kidnapping simula 2023 hanggang 2025 kung saan nahuli na ito noong 2024 ngunit nakalaya matapos magpiyansa. Huling namataan si Gong sa Boracay Island noong April 21, 2025. Ito ho ang official statement ng pamilya ni Alvin Ke, anak ho nung biktima. Ipinadaan po sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Jose Christopher Belmonte. My client Alvin Ke and his family together with the PNP Task Force headed by Lieutenant General Edgar Alan Ocubo and CIDG Chief Major General Nicolas Torre III were shocked at the media report that came out yesterday giving airtime to the unfounded allegations of one David Tanliao, the main suspect in the kidnapping and murder of Anson Tan, aka Anson Ke, implicating Alvin in the case. The family has been in constant communication with the task force, offering whatever information is in their possession to help bring their father's murderers to justice. The PNP communicated to us that aside from bare assertion of David Tanliao, no other evidence can be adduced against Alvin. Thus, they are submitting a motion to the DOJ to amend the complaint, requesting the removal of Alvin's name from the list of respondents. We thank the Philippine National Police under the leadership of Chief PNP General Romel Marbil for the swift clarification on the erroneous report regarding Alvin Ke. End of quote. O nga naman, napakawalang konsensya naman. Hindi, at saka, mere assertion. Ay, naku naman, oo. PNP, akala ko pa naman dahil pinondohan ho yung inyong mga investigative team, lalaliman yung investigasyon. Di ba? Paano na lang kung halimbawa sabihin ng isang ganito, ganyan. You'll take it as relevant information. Ay, nako. Magandang umaga, Pilipinas! O eto pa, mariitinanggi na Malacanang ang kumakalat naman ng memorandum na naglalayong patalsakit sa pwesto si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at palakasin ang ratings ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginiit ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, peke ang dokumentong ito at huwag basta paniwalaan kahit pa may pirma umano ni Executive Secretary Lucas Bersamin. It's fake. So wag po tayong basta maniniwala sa mga fake documents, sa mga dokumentong nagkakalat-kalat. Tandaan natin, uso ngayon ang fake news. Sa hiwalay na pahayag, sinabi naman ni Bersamin, walang katotohanan ang nasabing memo at gawa-gawa lamang ito ng mga malisyasong grupo na gustong bawagin ang hanay ng mga kandidato ng administrasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Babasahin nyo naman talaga yung memo Makikita mong gawa-gawa lang talaga ng isang... makikita mo naman invento. Alam nga naman may mga confidential information na ilalagay mo in writing. Di ba? Oo, kasi naman kayo nagpapaniwala ho kayo doon sa mga... Ay nako, good news na lang muna tayo ha. Pumalo naman sa 28.07 billion ang kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa unang 3 buwan pa lamang ng 2025. Mas mataas ng 11.2% kumpara sa 25.24 billion pesos noong unang quarter day ng nakaraang taon. Malaking bahagi na naturang kita mula sa gaming operations na umabot ng 25.52 billion pesos. Pinakamalaking akmag ang electronic games at e-bingo segment na nagtala ng 14.32 billion pesos o 56% ang kabuuang gaming revenue, habang ang mga licensed casino ay nagbigay naman ng 8.32 billion o 32.6% at ang mga casino na mismong pinatatakbo ng PAGCOR nagambag ng 2.88 billion pesos o 11.31%. Dahil dito tumaas na din sa 23% ang net income ng PAGCOR na umabot na ng 4.22 billion pesos kumpara sa 3.42 billion pesos na naitala sa unang quarter ng 2024. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, bunga ito na mas epektibong pamamalakad at mga reforma sa loob ng ahensya.
Sinabi pa ng PAGCOR Chairman, magpapatuloy ang kanilang mga inisyatibo para sa pagpapalakas ng regulatory at oversight at mga innovation din ng ahensya. 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay Italian sa germ sa katawan nila para labanan ang may araw at ang may pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, sa challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! High value individual at street level individual drug personality arestado sa bypass operation ng PNP sa Rosales, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan at kami sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuasan Kuyang Angel. Timbog sa sinagawang bypass operation ng Rosales Police Station ang mga suspect na sila Samuel Sarmiento, 38 anyos, high value individual, at Alfredo Manansala, 43 anyos, street level individual, kapwa construction workers at mga residente ng Ordaneta City matapos silang mahulihan ng illegal na droga. Sa ulat ni Rosales OIC Chief of Police Major Noel Kabakungan, alas 12:30 ng madaling araw kahapon, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa Barangay Tumana, West Rosales, kung saan isa sa mga pulis ang nagkunyaring bayar at binentahan ng mga suspect ng 3 plastic head-sealed transparent sachet na naglalaman ng hindi hinalang shabu na tumitimbang ng 68.48 grams na may halagang 465,664 pesos kapalit ng mark money at agad dinakma ang dalawa. Sa ngayon nasa kustodiya ng Rosales Police Station ng mga suspect at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Ay, sa mga suki natin dyan sa Las Vegas, Nevada, Evan Lang, good morning. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan, sa Pangasinan pa rin. Kinalampag ng isang kongresista mula sa Pangasinan ang Comelec at ang PNP kaugnay ng talamak na vote buying sa ika-6 na distrito ng Pangasinan. Sa liham na ipinadala ni 6th Congressional Representative Marlene Premicia Sagabas kay Comelec Chair George Garcia at PNP Chief General Romel Marbil, ibinunyag nito ang kanya'y nagkalat na vote buying scheme. Partikular na itong pinangalanan ng bayan ng Rosales, Balonggao at Asingan. Bunsod dito ng report na natanggap daw ng tanggapan ni Congresswoman Agabas hinggil sa kanya'y lantarang pagbili ng boto ng mga lider at mga supporter ng kanyang kalabang si Gilbert Estrella, anak ni ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Ginit ni Agabas, bagamat ito isang open secret, wala niyang ginagawang aksyon ang mga otoridad hinggil sa vote buying. Maganda umaga, Pilipinas! Isang congressional candidate naman mula sa Quezon Province ang sinasabing dinisqualify ng Commission on Elections dahil sa alegasyon ng vote buying. Pinabura ng Comelec First Division na pinamumunuan ni Commissioner Amy Perolino ang petisyon para i-disqualify si General Luna Town Mayor Matt Erwin Florido, tumatakbong kongresista ng 3rd District ng Quezon. Ayon sa mga petitioner, inimbitahan sila noong April 5 ng kinatawan ni Florido sa isang pagtitipon at binigyan sila ng tig 1,000 cash board, daming pera habang hinihingi ng alkalde ang kanilang boto. Ayon sa Comelec First Division, ang petisyon ay may merito at sufficient form. Si Mayor Florido ang unang kandidatong na-disqualify ng division level ng Commission on Elections dahil sa vote buying ngayong 2025 elections. Samantala nakatakda namang iapilan nitong si Florido ang naging desisyon ng First Division sa kanyang disqualification na tinawag niyang panggigipit. Ayan. Hindi ba itong si Mayor Florido dakilang alalay ni Congressman J.J. Suarez? O bakit hindi kaya tumatayo si Congressman J.J. Suarez para siya ay depensahan? Maganda umaga, Pilipinas! 424, isang lalaki naglaslas ng leeg matapos patayin ang asawa nito sa bayan ng Santa Rita, Samar. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy.
Isang lalaki nagpakamatay sa pamamagitan ng paglaslas sa liig gamit ang patalim matapos patayin nito ang kanyang asawa sa bayan ng Santa Rita, Samar. Kinilala ng PNP ang biktima si Judy Lynn Ortelio, 20 anyos, residente ng barangay Pagsulugon, Santa Rita, Samar. Nakilala ang sospek na si Jeffrey Pagayanan, 32 anyos, kapwa residente sa naturang barangay. Nangyari insidente sa barangay Pagsulugon, Santa Rita, Samar. Sa investigasyon ng PNP, ang sospek nagpakita ng kakaibang kilos dahil sa personal at marital na problema kung saan hinustilis dito ang kanyang asawa at ang kanyang anak na 5 araw pa lang nasanggol. Dahil dito humingi ng police assistance sa mga kamag-anak ng biktima at mga kapitbahay. Pagdating ng kapulisan, patay na ang dalawa at ang anak naman ay hindi ginalaw. Sa loob ng nakasarang kwarto, itinagbo pa sa Basay District Hospital ang biktima at suspect, subalit idideklara na dead on arrival ng attending physician. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R. Stratito Jimmy, angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Naku, kabatang naulila ng bata, no? Hi mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. At mapahirapan ang self kung sa Pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggalang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud and 7-1 cotton. Gawa po ito ng ACS. Iniling naman ang Lakas Christian Muslim Democrats sa National Bureau of Investigation o NBI magsagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa pinagmulan at paraan ng pagpapakalat ng isang peking dokumento na tinatawag na Oplan Horus. Sa isang liham na may petsang April 23, pinadala kay NBI Director Attorney Jimmy Santiago, ipinabot ni Lakas CMD Executive Director Ana Capella Velasco ang pagkabahala ng partido sa malicious at falsified na mga dokumentong ikinalat sa social media. Ang Oplan Horus dokumenta ay nilagyan ng pinirmang o pineking pirma ni House Majority Leader Manuel Jose Manix Delipe, Executive Vice President ng Lakas CMD, at inilathala naman ng Manila Times noong April 23. Kumalat sa iba't ibang mga local social media platforms. Ayon kay Velasco, ang nasabing dokumento ay lantarang panlilinlang at nauna nang itinanggi ni Congressman Delipe na siyang gumawa nito. Naniniwala ang Lakas CMD na ang insidente ay may elemento ng identity fraud, cyber libel at posibleng paglabag sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Nananawagan sila sa NBI na tukuyin ang pinagmulan ng dokumento na may peka o manong lagda at kasuhan din ang mga responsibilidad o may responsibilidad. Samantala, binigyan din ni Senator Amy Marcos na ang mga lulong sa palasyo ng Malacanang ang totoo niyang kaaway at hindi ang kapatid na ang Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang press conference sa Senado, sinabi ni Senator Amy, masamang-masama ang kanyang loob sa mga sabi-sabi na mas kinakampihan pa niya ang mga Duterte kaysa sa kanyang sariling kadugo. Binigyan din ni Senator Amy na hindi naman niya kinakampihan ang kabilang panig kundi ang soberenya ng Pilipinas dahil nakakahiyaan niyang isinuko ng gobyerno ang ating kasarinlan. Hindi rin niya nilalabanan ng administrasyon. Inilalabas lamang niya mga katibayang lumutang sa serye ng investigasyon na pinamumunuan niyang Senate Committee on Foreign Relations. Sinabi pa ni Senator Amy na wala siyang magagawa kung litaw na litaw ang katotohanan na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino na hanggang ngayon nagtatanong pa rin, nagagalit sa ginawang pagkidnap kay dating Mayor Digong Duterte. Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. At hindi ko naman kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Samantala, tensyon muling sumiklab sa isang kooperatiba matapos na pilitang pasukin ng interim management. Pero meron na daw pong 2 na-aresto. Detalye ng balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, June. Mayong buntag usab Kuyang Angel, muling sinalakay at nagkatensyon ang tanggapan ng Agdao Cooperative sa Barrio Obrero Street, Davao City
pasado alas 4 na madaling araw, Abril 30, 2025, matapos itong sapilitang pasukin ng mga nagpakilalang interim management. Kaya pumagitna na ang abogado sa Agdao Cooperative na si Attorney Redindo Martinez at sinabi nito na hindi idaan sa dahas, dapat idaan sa legal na proseso. Base sa video na nakuha ng Action Radio Davao kung saan makikita nag-uusap si Attorney Martinez at dalawang interim management lawyer na sina Attorney Jeff Pasagi at Attorney Don Victorio Advinculada IV. Pinipilit ng interim lawyer na may dokumento silang dala na tapos na ang writ of preliminary injunction, ngunit katwiran ni Attorney Martinez na wala namang nakasaad sa nasabing dokumento na ang interim na ang mag-take over. Idiniin ni Attorney Martinez na ang sabi ng Court of Appeals na ang magpapasya ay ang Cooperative Development Authority o CDA. Kaya nagkaintindihan ng mga abogado sa dalawang panig na hintay na lang ang desisyon ng CDA para wala na mangyaring gulo dahil dalawang individual sa interim management ang naaresto dahil sa nangyaring kaguluhan. Samantala, pinayuhan naman ni Attorney Martinez ang interim management na hindi gagawa ng aksyon hinggil sa isyong ito na ilalagay nila ang batas sa kanilang sariling mga kamay. Ngunit hahayaan itong isa sa ilalim sa prosesong legal at maghihintay na lamang ng tugon ng korte hinggil sa pinagtatalon ng desisyon. Higit pang hinimok ni Attorney Martinez ang mga miyembro o konsyumante ng Agdao Co-op na lalahok sa assembly upang marinig ang kwento ng magkabilang panig at maliwanagan ang mga membro tungkol sa isyong ito. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John Soter. Aprobado na ng SM Investment Corporation ang pagtataas ng dividendo. Ba't talaga swerte naman? Sana all. Inaprobahan na ng SM Investment Corporation ang pagtaas sa dividendo ng mga shareholders nito ng 13 pesos per share ngayong taon, mas mataas ng 44% mula sa 9 pesos per share noong 2024. Binubuo ito ng 11 peso kada share regular at na dividend at 2 peso share para naman sa special dividends. Ayon sa SMIC President at CEO na si Frederick Dibuncio, ito ang ika-4 na sunod na taon ng kanilang dividend increase. Ang naturang hakbang ay pagpapakita niya ng korporasyon na patuloy ang pagtuon nito sa paglikha at pagbabalik ng halaga ng kanilang investment ng mga shareholder. Ang mga shareholder ng SMIC na nakapagtala ng hanggang May 16 ngayong taon ay makatatanggap ng dividendo sa May 29. Buti pa sila nagbibilang ng dividendo. Muli namang iginiit ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paninindigan ng Kongreso na palawakin ang akses sa makabago at sustainable na sistema ng patubig gaya ng Solar Powered Pump Irrigation Project o SPIP na makatutulong daw sa mga magsasaka at kanilang komunidad. Sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng 50 million peso Castaña Centro Communal Irrigation System sa Barangay Castaña, Sariaya, Quezon, binigyan din ni Speaker Romualdez ang proyekto ay maghahatid ng tubig sa may 50 hektaryang taniman. Makikinabangan ito ng 33 pamilyang magsasaka at hindi lamang simpleng pagpapatayo ng isang infrastruktura. Binigyan din pa ng speaker na ito'y konkretong pakikinabangan ng mga magsasaka at magpapagaan din sa kanilang pasanin ang solar irrigation. Sinabi ni Romualdez na sa halip na gumastos ng hanggang 80,000 pesos kada cropping season para sa diesel, ngayon ay solar-powered na ang patubig. Mas mura, mas maaasahan at mas makakalikasan. Ginit pa ni Speaker Romualdez ang pagsuporta sa mga praktikal at makamasang proyekto tulad ng SPIPs ay pangunahing prioridad ng Kongreso. Matapos naman ang pagpapasinaya sa 50 million peso Castaña Centro Communal Irrigation System, nakisalo si House Speaker Martin Romualdez sa isang masayang budol fight kasama ang mga lokal na magsasaka upang ipagdiwang ang tagumpay ng bagong Solar Powered Pump Irrigation Project sa Barangay Castaña sa Sariaya, Quezon. Nakahain sa mga dahon ng saging ang masarap na putahe ng lalawigan ng Quezon, pinagsaluhan ni na speaker at ng mga magsasaka na miyembro ng Irrigators Association at mga opisyal ng National Irrigation Administration. Nakasama din ni Speaker Romualdez sa budol fight sina Barangay Chairman Sinon Albina ng Castaña Centro at Frederico Alday, Pangulo ng Castaña Centro Irrigators Association. Dito kanilang binahagi kung paano dumaan sa matinding krisis ang kanilang komunidad dahil sa kakulangan ng tubig na siyang nagtulak para marami sa mga magsasaka ang tumigil na sa pagsasaka.
Nauna nang ibinahagi ni Alday kung paano binago ng proyekto ang mga sakahan upang dumami din ang kanilang kita. Dating preso naman sa Samar na isang high-value individual target sa illegal drugs, balik kulungan nang mahuli ito sa isang drug bypass operation ng PNP. Naku, dyan na galit si Jane Galit. Ano? Balita mula sa RH34 si Jane Galit Bantayan. Jane, good morning. Balik kulungan ng isang dating preso sa Calbayog City sa Samar dahil sa pagtutulak naman ng illegal na droga. Nakuha nito na pinagdududahan siya buo sa isang drug bypass operation ng otoridad. Ayon sa report ng Calbayog Police, itinuturing itong high-value drug personality sa nasabing lugar sa Samar. Nahulang nasabing akusado sa Proc 5 Barangay Dagom, Calbayog City sa Samar sa operasyon ng pulis at ng PDEA. Ang naaristo ayon sa report ng PNP ay kinilala sa kanyang alyansa si Budak, 45 taong gulang at dating person deprived of liberty. Nabilhan ito ng pinaginalaang shabu ng isang undercover police officer o isang pusher buyer. Sa ginawang body search ng otoridad kasama ang mga witnesses ay nakuha sa posisyon ang 4 na plastic sachet ng pinaghihinalaang shabu. Balik kulungan ito ngayon. Paglabag naman Section 5 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kasong kinakaharap nito. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga oring manggagawa, magandang umaga po sa inyo. Baka gusto ho ninyo damayan din po yung mga manggagawa dyan sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po yan sa 0919-0955-935. May mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na po pwede ho ninyong tingnan din yung sa tangerine-chocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa pagtangkilik ko natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at saka ng DTI. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang pagtangkilik ho natin, pagbili ho natin ng tangerine chocolate, magpapalakas ng loob ng ating mga magsasaka para lalo pang pag-ibayuhin ang pagpoproduce ng mga produktong gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sipag naman nila ni Rihuso, kaagang gumising dyan po sa Kidapawan City. Mary Joy Almendras ng Tanawan City, ay kaaga namin tumatawag. Ay ang sabi ni Malu Cabral, isang ring lang tapos tut ng tut na. Baka ho po pwede pakisagot, ha? Ay, tatanong lang namin kung nakarating na ho sa inyo yung 15 mil na premyo ng ating mahiwagang tunog. Batiin na muna natin si Mayor Zene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Ay, kumusta na huga kayo? Ang mga tawilis gadiyan sa Talek, nataba pa. Oy, dumadami na sila, ha? Dumadami na po yung tawilis dyan sa Talek, ha? Baka kayo po may mga importanteng lakad ngayong araw nito. Huwag din kalimutan magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Magandang umaga sa ating mga magaganda at masisipag na mga kumadrona, ha? Ginagamit po yan for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 39 makalipas ang alas 4, dalawang tulak ng illegal drugs na may dalang tinatayang kalahating milyong pisong illegal drugs, may bitbit pang barel.
Arestado sa Abukay. Detalye ng balita mula kay Danny Camilang, RH37 mula sa Bataan. Danny, good morning. Sa patuloy na kampanya kontra illegal na droga sa lalawigan ng Bataan, 2 drug suspect na naman ang matagumpay na naaresto sa pinaigting na operasyon ng pulisya sa pangunguna ni Abukay Police Chief Police Major Gerald Jan Bautista. Nasa batch Sinigong Bypass Operation sa Roman Highway Barangay Mabatang Abukay dakong alas 9:20 ng umaga kahapon ang tinatayang 69 gramo ng hininalang shabu na may halagang 469,200 pesos at isang caliber 38 baril na may 4 na bala sa mga drug suspect na kinilalang sina alias Nas at alias Abner. Matatandaan, nitong Abril 26, 2 suspect din na kinilalang sina alias Celso at Ison ang matagumpay na nahuli nila Police Major Gerald Jan Bautista sa Barangay Kapitangan Abukay kung saan nasamsam naman ang nasa 66.5 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 452,200 pesos. Ayon kay Bataan Provincial Director Colonel Marites Salvadora, hindi titigil ang kanilang hanay sa pagtugis sa mga nagkakalat ng illegal na droga sa Bataan. At mula nang ito'y maupo nga bilang Provincial Director, sunod-sunod ang pagkakasamsam nila ng illegal na droga na umaabot sa mahigit sa 1 milyong piso at pagkakadakip din ng mga high-value individual. Danny Camilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 41 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis rein plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi mahabang human clinical trial. At dun ho na patunayan ang visa po ng ultabayo. Ang ultabayo po o ang postbiotic ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis rein plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po dyan ng mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. At yan ho nakatutulong para maitaboy ang mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog para malabanan ang puyat, pagod at stress. Kung may mga concerns pa ho kayo, po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. May mga medical experts po na nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay halal certified. Huwag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang alas 4, nang una naman ang Tingog Party List sa pinakahuling tugon ng masa pre-election survey ng Octa Research. Isang nagpapakita ng malawak na suporta ng publiko, bunga ng kanilang tuloy-tuloy at tunay na paglilingkod sa mga komunidad sa buong bansa. Nakakuha ang Tingog Party List ng 5.23% voters preference sa naturang survey, ginawa ilang linggo bago ang eleksyon sa May 12. Todo pasasalamat naman ang grupo na pinangungunahan ni na Congresswoman Yeda Romualdez at Jude Isidre sa publiko sa magandang resulta ng Tingog Party List sa tugon ng masa pre-election survey ng Octa Research. Ganit na Isidre, hindi lamang ito numero. Ito ay pagpapakita ng tiwalang ibinibigay ng mga botante sa masusing pakikinig nila at pagsisilbi. Binagyan din pa ng party list na ang kanilang ginagawa ay nakaugat sa nararamdaman at konkretong serbisyo sa iba't ibang bahagi ng bansa at hindi sa iisang lugar lamang. Refuel project naman ng DSWD, aprobado na ng NEDA Board. Ano kayang proyekto ito? Alamin natin mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Inaprubahan ng Economic and Development Council o dating NEDA Board sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers or Refuel Project.
pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development ang implementasyon ng proyekto bilang bahagi ng Walang Gutom 2027 program ng administrasyon. Layunin nitong mapalakas ang kampanya laban sa gutom at malnutrisyon sa pamamagitan ng pamamahagi ng electronic food vouchers mula 2025 hanggang 2028. Ayon kay Secretary Arsenio Balisaca ng Department of Economy, Planning and Development, target ng refuel na patatagin ang social protection system ng bansa para mapaghandaan ang mga epekto ng krisis, kalamidad at pagbabago ng klima. Ang proyekto ay itinataguyod ng pamahalaan sa tulong ng mga international partners gaya ng Asian Development Bank. Ito si Letner Ciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Letner Ciso. Samantala, muling isusulong naman ni Senator Lito Lapid ang panukalang Agricultural Pension Fund Act o Senate Bill 1230. Sa bagong balangkas ng Kongreso na magbibigay ng pensyon sa mga magsasaka at mga mangingisda. Ginawa ni Lapid ang hakbang sa kanyang pagharap sa mga taga Batangas. Tinuyod kasi ni Lapid ang mga palengke ng lalawigan ng Batangas, gayon din ang Quezon. Ang lalawigan ng Batangas at Quezon ay isa sa mga pangunahing source ng agricultural produce, gaya ng prutas, isda, nyog at palay. Samantala, nagsagawa din ang motorcade si Tolit, si Senator Lapid, sa ilang bayan ng Batangas at Quezon noong April 30 kahapon. Masayang sinalubong ng ating mga kababayan doon. Naniniwala ang isang kilalang human rights lawyer na ang pag-endurso ni Vice President Sara Duterte sa mga senatorial candidates ay naglalayong iligtas ang kanyang sarili na mahatulan na guilty sa impeachment trial at hindi para sa kapakanan ng publiko. Ayon kay Attorney Antonio Audi Bucoy, miyembro ng Free Legal Assistance Group of FLAG at Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism o MABINI, ang biglaang pagsuporta ni BP Inday sa mga tumatakbong senador ay pagpapakita ng kanyang pangamba na bakonbika ng Senate Impeachment Court. Ang pag-endorso niya ni BP Inday kina Senator Amy Marcos at Las Piñas City Representative Camille Villar ay tinawag ni Bucoy na malinaw na tangkang impluensya na magiging desisyon ng Senado. Sinabi pa ni Bucoy na ang pag-endorso ni BP Inday ay salungat sa mga naunin nitong pahayag sa publiko na kumpiyansa siyang mapapawalang sala sa mga paratang laban sa kanya. Kabila ng pahayag ng Vice Presidente na siya at ang kanyang mga abogado ay handa na, sinabi ni Bucoy na iba ang ipinapakita ng kanyang pagkilos. Samantala, Labor Commission dapat na itatag para pag-aralan ang nararapat na sweldo ng mga manggagawa ayon naman kay Senator Alan Cayetano. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Hindi matatapos ang debate kung magkano nga bang nararapat na sahod ng mga manggagawa kung walang sapat na datos. Ito ang paniniwala ni Senador Alan Peter Cayetano kasunod ng mungkayang dapat ay magtatag ng Labor Commission o LABCOM para dito. Bubuuin ito na makinatawan mula sa Senado, Kamara, Labor at Economic Agencies ng gobyerno gaya ng DOLE, DTI, DMW at NEDA, mga employers at mga manggagawa. Paliwanag ni Cayetano na isip nila ito ng kanyang kapatid na si Senador Pia Cayetano alinsunod sa prinsipyo ng Education Commission o EDCOM 1 at 2 na tumugon sa mga problema sa larangan ng edukasyon. Sa EDCOM ay puro mga eksperto ang nag-uusap para masolusyonan ang problema ng edukasyon sa bansa. Habang sa Labor Commission ay dapat magkasundo ang Malacanang, Kongreso, mga employers at manggagawa. Nakalulungkot ayon kay Cayetano dahil ang pinag-uusapan tuwing May 1 Labor Day ay kung magkano ang dagdag sahod. Hindi nagkakasundo kung magkano nga ba ang matatawag na living wage para sa pamilya ng isang manggagawa. Git ni Senador Alan, magandang tingnan ang sitwasyon ng mga ordinaryong manggagawa sa ibang bansa na kayang mag-ipon upang makapagbakasyon. Samantalang sa Pilipinas ay araw-araw kailangang kumayod. Narito si Senador Alan Peter Cayetano. We have to have a labor commission. Anong difference? Instead of a purely congressional labor commission, I propose a legislative executive LABCOM. So, 3 commissioners from Congress, 3 commissioners from the Senate, yung cabinet na members na involved, NEDA, DTI, labor, and migrant workers, and then we can get 2 from big business or from the employers, and 1 or 2 from micro, small, medium enterprise, and 2 from the labor sector, di ba? Kasi makikita
Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. 49 na makalipas ang alas 4 na umaga. Nangako naman si Senator Bongo sa mga residente ng Valenzuela City. Patuloy siyang magtatrabaho tutulong sa abot ng kanyang makakaya, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa kanyang pagbisita sa Valenzuela City sa Manyaya ni Mayor Wes Gatchalian, tiniyak ni Senator Go sa mga residente na anumang hamon na pagdaanan, maaasahan siya. Kasama na ang pagsusulong ng mga batas at mga programa sa health, education, youth at sports para sa mga taga Valenzuela City. Ayon kay Mr. Malasakit, siya ang nagsulong para magkaroon ng 2 malasakit centers ang Valenzuela. Para sa mga may one-stop shop o para magkaroon ng one-stop shop ang mga residente sa pag-avail ng medical assistance mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa sektor naman ng edukasyon, sinuportahan ni Mr. Malasakit ang pagpapatayo ng Lawang Bato National High School noong panahon ng dating Pangulong Digong Duterte. At totoong kaibigan niyo po ako rito sa Valenzuela. Totoong kaibigan niyo po ako. Patuloy po akong tutulong dito sa abot ng aking makakaya. Sunog, baha, ano pa mang sakuna, nandirito po ako sa Valenzuela. At kayo po ang isa sa mga bayan na meron pong 2 malasakit center po ang Valenzuela City. In fact, yung inyong eskwelahan dito sa Valenzuela, Lawang Bato, yun po yung pinangako ni Pangulong Duterte noon at tinupad niya po nung kanyang termino. Bilang chairman po ng Committee on Sports, kami po ni Senator Win Gatchalian ang nakipaglaban ng National Academy of Sports. Meron na tayong eskwelahan sa New Clark City kung saan po pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student athlete. Sa iba pang mga balita, nais naman ni Vice President Sara Duterte na masampahan ng kaso ang matinukoy ni Senator Amy Marcos sa mga government official na nasa likod ng pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte. Inamo ni VP Sara ang administrasyon na kasuhan ang matinukoy ni Senator Amy kung totoong hindi politically motivated ang pag-aresto sa kanyang ama. Kabilang sa tinukoy ng presidential sister na posibleng maharap sa mga kasong kriminal at administratibo sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Barbil, PNP CIDD Chief Major General Nicolas Torre at Special Envoy on Transnational Crimes na si Marcos Lacanilao. Matatandaan noong March 11, inaresto ng International Criminal Court ang dating Pangulong Digong pagdating nito ng Maynila mula Hong Kong dahil sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Sinita naman ni Senator at Makati City Mayor Bet Nancy Binay ang kanyang bayaw at kalaban sa pagkaalkalde na si Makati Congressman Luis Campos. Ito'y makaraang madiskubre ang ilang campaign materials ni Campos. Asawa po ito ng incumbent mayor na si Abby Binay sa loob ng isang barangay hall. Iginit ni Nancy na isa itong malinaw na paglabag sa election rule kaugnay ng paggamit ng government property para sa partisan purposes. Sa ngayon, nakaabot na sa COMELEC ang naturang issue, inireper na sa Committee on Kontrabigay. Dinipensa naman ito ni Campos at sinabing wala siyang nilabag na anumang kautusan dahil hindi naman siya ang nagkakabit ng mga ito sa anumang bahagi ng barangay hall. Halip nakatupi pa nga daw at nakasalansanan niya ng maayos ang mga election paraphernalia. Iginit ni Campos na nakalagay lamang ang mga ito sa mesa ng barangay hall para sa sino mang residenteng nais kumuha para ikabit naman sa kanilang mga bahay. Ayun naman pala. Kanya-kanyang excuse lang yan, ha? 53 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Albones, magandang umaga, Pilipinas! Ay, muli magandang umaga ho sa mga uring manggagawa na kinakailangan bumangon ng maaga sa ating mga magsasaka para kumita ng extra, may pampakain sa pamilya at pambayad ng tax. Tapos ibibigay na ayuda. Utang na loob. Sige, doon sa mga naghahanap ng magandang investment opportunity, ito na po yung pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry with easiest term, 5% naman daw payment, pwede pang gives. So with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad.
after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At tinutukot po natin ay mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung Severo Mabalacan, Severo Bacolor, Samira at Severo Prestige. Abay, nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, kasama po dyan ang eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo at iba pang mga entertainment amenities. Ano ha? Ano pa iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya? Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ay, napakagandang investment opportunity. 56 makalipas ang alas 4 ng umaga, ngayong Labor Day, nagbibigay pugay si Senator Amy Marcos sa mga manggagawang Pilipino na tinawag niyang tunay na haligi ng ating ekonomiya. Sinabi ni Senator Amy na higit sa pagiging holiday, paalala ang araw na ito na nakaugat ang totoong progreso ng bansa at dignidad sa paggawa at makataong trato sa bawat manggagawa. Kaya idiniin niya na hindi dapat na pinagpapaliban ang karapatan at kinabukasan ng mga nagtataguyod sa ekonomiya gaya ng mga nasa informal sector, mga obrero, mga empleyado, overseas Filipino workers, mga magsasaka, mga mangingisda at iba pa. Testamento niya ito ng sipag at dignidad ang bawat atak ng kanilang bawat patak ng kanilang pawis. Kaya dapat siguraduhin na hindi na babaliwala at nawawala ng saysay ang kanilang pagsusumikap at paghihirap. Sinabi pa ni Senator Marcos, hindi dapat matapos sa pagbati ang tunay na pagkilala sa hindi matatawarang ambag ng mga magagawa sa lipunan, kundi ang paggawa ng batas, aksyon at liderato na inuunang tao bago ang mapapalang ganansya. Parang may pinariringgan, ano ha? Maganda umaga, Pilipinas! Binigyan din naman ni PDP Laban Senatorial Candidate Attorney Jimmy Bondoc na hindi kailangan mawi sa wasakan na ang pagkakaiba ng pananaw sa politika. Kasunod dito ng post sa isang writer sa social media na nagpahayag ng hindi pagsuporta sa kanyang kandidatura ng may paggalang at dignidad. Nakasaad sa post, hindi niya ibuboto at ikakampanya si Attorney Bondoc dahil magkaiba sila ng partido, magkaiba ang panig sa politika, pero hindi niya pagbibigyan ang mga humihiling sa kanya na magsulat ng kasiraan laban sa abogado. Bagamat hindi kasama sa kanyang senatorial picks, aminado ang writer na kwalipikado si Attorney Bondoc sa Senado dahil dati siyang nanilbihan sa gobyerno. Tinanggap ni Attorney Bondoc ang ganitong klase ng pagtalakay bilang halimbawa ng disenteng politika, ngayong puno ng paninira at personal na pag-atake ang iba para lamang manalo sa eleksyon. Binigyan din pa ni Attorney Jimmy Bondoc na ang pagkakaibigan nila sa mga Duterte ay hindi dapat na umikot sa tunay na politika na naninira ng tao, kundi palitan lamang ng ideya, plataporma at track record sa serbisyo. Maganda umaga, Pilipinas! At habang umiinit ang politika, inuulan naman ang Mindanao. Kasama natin si Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Good morning po. Good morning sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Tama po kayo sa areas po ng Mindanao, pati na rin po sa Palawan. Makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan dahil po yan sa epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. So possible po yung mga katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malalakas ng mga pag-ulan sa mga sa areas po ng Palawan at Mindanao ngayong araw. Ganyan din sa may Eastern Samar, possible din po yung mga pag-ulan dala naman ng epekto ng easterlies or ito po yung mainit na hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko. So ngayong araw po sa may Palawan, Mindanao, Eastern Samar, magiging maulan po ang panahon. Meanwhile dito po sa Metro Manila at nasa nalalabing bahagi po ng ating bansa ay patuloy pa rin ang mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali hanggang sa hapon. At kung may mga pagulan man ay mga saglitan lamang po ito ng mga buhos ng ulan dala ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon, kaya malaya pa rin po mga kalayag ang ating mga kababayan ngayong araw. At ayon po sa ating latest na heat index forecast, for today po sa Metro Manila, maaaring maranasan po 39 hanggang 44 degrees Celsius na damang init. At yung pinakamataas naman po sa buong bansa ay posible pong maranasan sa Sangli Point, Cavite, pati na rin po sa Ambulong, Batangas, na maaaring umabot po ng 45 degrees Celsius.
Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Ma'am Rhea, hanggang weekend yung maulang panahon sa Mindanao, no? Yes po, tama po. Oo. So itong Intertropical Convergence Zone, pati po yung easterlies, possible po na magpapaulan sa Visayas, Mindanao particularly. Ano average ng rainfall? Usually po yung mga ganyan na ulan na nasa moderate amount. So hindi naman po siya ganun kalakasan. Pero ang problema po niyan is kung tuloy-tuloy po ba siya. So as much as possible po mag-iingat pa rin po yung kababayan natin. Ayan. Oy, Boracay daw, kumusta daw ang temperatura? For Boracay naman po yung agwat ng temperatura natin, usually nagiging mainit na po. Mainit? No? Although may pagkamakulimlim. Pero usually yung temperatures po natin maabot ng 24 hanggang 32 degrees or 33 degrees Celsius. Baguio? For Baguio naman, usually nasa 8 na medyo may kataasan lang din po ngayon. Nasa 18 hanggang 27 or 26 degrees Celsius. Mainit na rin. Yes po. Anong oras yan? Mga alas 10? Yes po. Usually yung maximum temperatures po kasi natin nare-record yan mga alas 2 or alas 3 ng hapon. So, yung minimum temperatures naman, nasa madaling araw po yan. Alas 4 ng madaling araw, alas 5 ng madaling araw. Okay. Maraming salamat, Ma'am Rhea. Ingat po. Maraming salamat din po. Good morning po. Si Rhea Torres mula sa Pag-asa. Magandang umaga po sa mga OFW. Sabi yan daw may mga overtime Filipino workers na nag-o-overtime ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! Ano man po ang lakad natin ngayong araw na ito? Magbaon din ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. Tiniyak ng Department of Finance na hindi magkakaroon ng karagdagang buwis kasunod ng nagkalat ng mga disinformation sa social media. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, matatag ang fiscal performance ng bansa. Kaya hindi kailangan magtaas ng singil sa buwis, lalong-lalo na sa capital gains. Maayos din na niyang napapamahalaan ng gobyerno ang pananalapi at tinitiyak na hindi na ipagkakaloob sa taong bayan ang kanilang pangangailangan. Hindi rin anya kinakatigan ng DOF ang panukalang taasan ng buwis sa capital gains, yan din ang donors at estate tax ng 10% mula sa 6%. Kaya walang mangyayaring dagdag buwis. Bukod pa rito, naghahanda na rin na niya ang DOF ng mahakbang upang masiguro na napapanatiling matatag ang pananalapi ng bansa upang tugunan ang tumataas na global uncertainty sa ekonomiya dahil sa tensyon sa politika, mas mataas na interest rate at unpredictable na mga polisiya sa kalakalan. Tagal, ilang linggo na ba nating hinahanap ito, Malu? Finally! Naglabas ng statement na fake news. Yung sinasabing from 6% itataas ng 10% ang capital gains. Ang dami kayong ninervyos dito. Alam mo ba ninyo, pagka ginawa yun ang mapiperwisyo, hindi ho naman ho yung nagbebenta ng mga bahay o ng mga condo unit. Ang mapiperwisyo nun, yung buyer din. Bakit? Ipapasa lang yan At ako ba na, kasama na natin si Mary Joy Almendras ng Barangay Darasa, Tanawan City, Batangas. Ang ating pong mahiwagang tunog winner. Mary Joy, good morning. Good morning po. Alay, kanina pa kami natawag. Ay, mukhang yata. Po kasi yung ating phone. Nakatulog ka yata. Nahimbing yata ng todo. Anyway, kami magtatanong laang, natanggap mo na ga? Opo. Ay, dumating na. Okay po. Salamat po. Ay, magkano hong nakarating? 15K po. 15K? Ay di alam bawas ng tax. Tax free ho yan. kagaling naman ninyo. Paano ho ninyo nahulaan yung ating mahiwagang tunog?
At tinulungan po kasi ako ng kapatid ko. Tinulungan ka ng kapatid mo. Eh, ano ga? Ibinulong sa iyo? Ah? Ibinulong sa iyo na yun. Ano pa po kami dito nag-eksperimento po parang gano'n. Ah, gayon? Oh. Nag-research po. Kasi bagay, bigay na bigay namin sabi, inimbento para sa mga lalaki, gamit na ngayon ng mga babae. Yun high heels, di ba? Takong. Opo, yung takong po. Ay, paano niya nakuha yung bisagra? Yung bisagra po. Gawang ano? Hindi po ng kapatid ko. Ang kapatid niyo nagsabi. Nagbubutinting po kami dito. Ay, nagkatingting. Hindi niyo naman sinira yung banyo. Ano po, sir? Hindi niyo naman nasira yung banyo sa inyong pagkutingting. Hindi naman. Hindi naman po. Ay, baka mamaya hoy, makakagalitan tayo. Tinanggal yung pinto para mapukpok yung bisagra. Hindi naman po. Ay, hindi naman. Siya, sige. Ay, kamusta naman ho dyan sa inyo sa Tanawan? Okay naman po dito. Ayos naman po. Nakatanaw pa rin. Mainit dyan politika diyan. Medyo po. Medyo, siya, sige. Basta boboto ng tama. Ayan, ha? Oo. Wag daw 500, tamang daan para para tayo ay hindi napipirwisyo, ha? Siya, sige. Mary Joy, sali lang ulit, ha? Ito bang first time mo bang nanalo? Padalwa na po. Ay, kadalwa na. Ay, kaya naman pala. Ay, bati ka na. Ay, oo. Ay, siya, sige. Salamat. Salamat sa pagsali, ha? Thank you po. Congratulations. Congratulations. Ayan, magandang umaga. Si Mary Joy Almendras nakadali po ng 15,000 sa ating mahiwagang tunog. No, sa iba nagsasabi na, teka muna, bakit hindi naman hindi binilang yung namin? Matagal na kami sumagot. Sorry ho, ala hong pumasok. Hindi ho namin alam dahil sistema lamang ho ating sinusundin bay sabi ni Peli Rojas, kabayan, balato. Magandang umaga, Pilipinas! Di batiin na rin natin ang mga taga-Talisay, Batangas. Ay nariyan ho si Mayor Senny Mendoza. Mayor Senny, magandang umaga po sa inyo. Basta na po kayo, ha? At syempre sa mga taga-Bulacan naman, ha? Si Congressman Ador Pleito, At saka syempre, dyan ho sa Court of Appeals, si Justice Max De Leon. Mga kaagang gumigising yan para si Ambassador Harry Angping. Magandang umaga din po kay Governor Lala Mendoza, dyan po sa North Cotabato. Lala, good morning, happy viewing, ayan, at saka kay Mayor Talino, ang inyong tatay, ayan, yan lamang ho ang taon dyan sa taon ni Mayor Talino, ang tanging taon na merong elevator yung munisipyo. Para matulungan yung mga PWD. Hindi, siyempre babatiin na rin natin napakalapit lamang po sa Metro Manila. Hindi, malayo din. Mga taga-Ormin, napakaswerte nyo at meron ho kayong Joanna Valencia dyan. Pinagmuklod yung mga barako, mga politiko. Joanna, magandang umaga po sa inyo. Tuloy niya lang po ang laban para masolusyonan na ang matagal na problema sa kuryente dyan po sa Oriental Mindoro. Ayan, At sa mga taga Pangasinan naman, kaagad din gumigising lagi nito't nakatutok si Governor Monmon Guico ng Pangasinan. Masantos siya kabasani Chigamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Muli ang paalala po ni Governor Monmon Guico, huwag maniniwala sa mga peking account. Magandang umaga, Pilipinas! Porsigido naman ang number 72 Comadrona Party List na itaas gawing napapanahon ng claim ng mga midwife sa maternity care package at newborn care package benefit mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon sa Comadrona Party List nominee na Attorney Anel Gobalia, isa sa pinakamahalagang issue sa sistemang pangkalusugan ang hindi pa rin nababayarang claim ng birthing centers na pagmamayari at pinatatakbo ng mga kumadrona sa iba't ibang panig ng bansa. Karamihan niya sa mga birthing centers ang nagsisilbi sa mga low income at mga remote community para makapagbigay ng mahalagang frontline maternal service. Binigyan din pa ng Attorney Gobalia na marami ring naghihintay na mabayaran ang kanilang claim na nagiging sanhi naman ng matinding problemang pinansyal at nalalagi sa panganib ang pasyente, ganyan din ang mga manggagawa sa sektor ng kalusugan. Dapat niyang makita ng gobyerno ang realidad na maraming birthing center at mga kumadrona ang naglalakas loob at pinipilit na ipagpatuloy ng serbisyo kahit salat sila sa pondo. Isang pasanin na hindi dapat na pinagdadaanan sa loob ng maraming taon. Ano nga ba ang heat stroke ka? At anong kaibahan nito doon sa sinatawag na stroke ka? Yan po naman ang ating liliwanagin mula po sa isang medical expert, si Brian Posadas. Ito po ay napakasipag na miyembro ng Philippine Pharmacists Association.
At galing po sa Theoxis Health Ventures. Sir Brian, good morning. Kumusta ka na? Yan, good morning Kong Angel at sa mga tagapakinig natin at nanonood sa DCRH. Anong kaibahan nung heat stroke at saka nung stroke na nararanasan usually ng mga medyo may mga edad na? Sir Brian. Okay. Yeah, so ang heat stroke versus stroke, basically, ang pinaka-difference naman yan is ano yung trigger natin o yung nagsimula nung pagkaka-stroke. So heat stroke, basically attributed yan when we have high temperature and dehydration. Kasi ang body natin normally kaya niyang i-regulate yung temperature natin at around 37 degrees Celsius. No? But during extreme heat, lalo na ngayon, nakikita natin yung init ng paligid natin ngayon, nagpo-produce tayo ng excessive na heat. So if sweating, hindi na enough, yung pagpapawis natin hindi na enough para ma-cool down tayo, nagfe-fail yung thermoregulatory system natin. And when this happens, no, yung hypothalamus natin sa heat stroke, no, yung heat control center din natin and also as a lot of other functions in our body, hindi nga na ma-cool down yan. No? This leads now na nagkakaroon na tayo ng cellular breakdown and organ failure, no? Especially sa brain, sa kidney, sa liver, at sa heart natin. So, the major difference nila sa ating heat stroke, no? Nagkakaroon tayo ng brain damage because hindi na kaya yung temperature. Yung mga stroke natin na normal, nagkakaroon ng bara, yung ugat, papunta sa head, natin, sa brain natin. Kapag nagkaroon ng bara yon, hindi makakapasok yung dugo, hindi makakapasok yung dugo at yung oxygen sa utak natin. And when that happens naman, nag-fail na rin yung brain. No? So that's the major difference nilang dalawa. So nagkakaroon ng failure din sa brain ang heat stroke dahil hindi na kayang i-regulate ng katawan natin yung sobrang init. Nagkakaroon na ng failure, nag-i-stop siya. Ano naman yung heat cramps? Kasi lagi natin binabanggit, pag tumungtong na sa 42 hanggang 47, pwede na mag-trigger ng heat cramps. Yung pala, ang kaya lang i-regulate ng ating katawan, 37 degrees Celsius. Yes. Usually kasi yung sweat natin, di ba, minsan talaga normal na nagpapawis tayo. Kasi that's the purpose of the pawis is to regulate talaga yung init sa katawan natin. Ilabas and then have some cooling effect. So, ang heat cramps, ito yung parang first level no, na nagsasabi yung katawan mo na meron na akong problema, nahihirapan ako. So, it's like heat cramps muna, heat cramps, and then magkakaroon ka ng heat exhaustion, and then it will lead to heat stroke. Yung heat stroke yung pinakadelikado. Ang heat cramps, parang cramps lang din natin na normal, no? Na kapag ka nagkaroon ka ng excessive na work, no? Minsan nagka-cramps talaga yan or nagkaroon ka ng disbalance sa electrolyte, nagkakaroon ka ng muscle cramps. Again, trigger. Heat cramp, it's caused by excessive heat. Sa sobrang init, no, ng katawan natin, nagkakaroon ka ng disbalance rin sa yung electrolytes natin, yung sodium, potassium natin, tsaka yung magnesium at yung calcium natin. Nagkakaroon ng disbalance the electrolytes natin. So, nagkakaroon ng cramps yung muscle natin. It's triggered by the heat. Kapag hindi na control ang heat cramps, aakyat yan ng heat exhaustion. Pag halimbawa ako nag-walking tapos hindi ka sanay mag-walking na medyo may kalayuan, yung heat cramps ba yung biglang maninigas yung paa mo tapos ang sakit-sakit? Yung heat cramps yun? Yeah, depende yan kung ano oras tayo nagwo-walk, no? Pag usually mga umaga or hapon that you're not exposed to excessive heat, no, most probably it's just muscle cramps. Heat cramps kapag ka masyadong mainit tapos severe yung sweating natin. It has to go with the temperature also of the external that affects your body. Pero pareho sila ng epekto, yung muscle cramp at saka heat cramps. Yes, pareho halos yung mararamdaman mo dyan. Kasi nga, yun nga, nagko-contract involuntarily due to electrolyte imbalance. Nagkakaroon siya usually sa arms, legs, and yun nga, sa paa natin dahil overworked and dehydrated. But this is not life-threatening. So, ang difference lang nila basically, it's the trigger, no? Yung exercise tension and prolonged sitting minsan or walking, yun yung trigger for ordinary muscle cramps. Heat exposure plus physical exertion, yun yung trigger for your heat cramps. Naranasan mo na ba yan? Naliligo ka sa dagat, biglang maninigas yung paa mo? Heat cramps yun?
Yeah, possible yun. Naku, Kasi delikado yun. kapag sobrang init. Oo. Pero meron ding pulikat yan. No? Again, possible na pulikat na ordinary, possible din na heat, no? Na kasi mainit din talaga yung lugar. Ano ba nagtitrigger ng pulikat, Sir Brian? Kasi kuminsan nakatayo ka lang naman, nagsiswimming ka, medyo napalayo-layo ka ng biglang sasakit na lang yung binti mo, tapos hindi ka na halos makatayo. Okay, so ang pulikat kasi, basically, this is also, pulikat yung tawag natin kasi sa Tagalog, no? Muscle cramp, kahit nasa dagat ka, yeah, it's also pulikat. Sudden involuntary muscle contraction yung tawag natin, kusang naninigas yung muscles natin. Ang common causes niyan, electrolyte imbalance. Kulang ka sa sodium, potassium, at magnesium. No? So dahil kulang ka dito, nagkaka-disbalance yung electrolytes sa katawan natin, yon nagkakos yan ng pulikat na tinatawag natin. Dehydration, muscle fatigue, or muscle overuse. Kaya minsan pag nagsiswimming, no, poor blood circulation, hindi maganda yung circulation ng dugo natin. And minsan sudden movement din after being still for too long, nagkakos din yan ng pulikat. Ang pulikat, even cold temperatures, no, yung biglang severe, yung cold, biglang mataas, yung malamig masyado din, it can also cause your pulikat. Oh, kaya doon sa mahilig mag-sunbathing, ha? Di ba? Bagay, mga Pinoy naman, hindi masyado mahilig sa sunbathing dahil mas mahal ang gluta eh. Nagpapaputi nga eh. Sayang yung pinuhunan. Takot na takot nga sa araw eh. Yung pala yun, no. So, pagka-extreme na talaga ang init, dahil bukod sa ayaw yung umitim, mag-ingat ho kayo sa heat stroke. Yung pala yun. Correct. So, anong unang... Tsaka ang reminder natin, Kong Angel, no, always what we're saying, dapat meron kang electrolytes, no? Yung mga drinks natin, kaya yung mga yung mga athletes natin, they're drinking yung mga electrolyte natin na drinks, may mga ions. Kasi ang purpose nun, hindi lang ma-replenish, no, yung tubig na nawala sa katawan mo. Kasi pag nagsisweat tayo, hindi naman water lang yung lumalabas eh. Kasama yung electrolytes. So make sure na ang iniinom natin, kalalo na if we are sweating severely, not just purely water, maganda naman ang water talaga, no? But you also need electrolytes. You need to replenish it. Ayan. O doon sa mga nagbabalak mag-outing, ha? Tandaan ho natin, kung ma-extreme na ang init, wag na hong magbilad sa wag na magbilad sa init ng araw. Or kung kayo medyo malayo-layo yung biyahe, siguraduhin ho ninyo na may sapat kayong pahinga, lalong-lalo na kung magdadrive, ha? Dapat nakatulog ng mahimbing, nakatulog ng maayos para iwas disgrasya. Ayan, ha? I-boost natin lagi ang ating immune system, di ba? Available naman ang Ultabayo sa lahat ng mga butika eh. Boost your immune system before the outing, ha? Yeah, tsaka very quickly, Kong Angel, ang heat, excessive heat, again, it affects everything, especially also your immune system. So, bumababa yung immune system natin. Kaya may mga nagkakasakit din kapag ganyan. Ayan. Sir Brian, maraming salamat, ha? Ingat ho kayo. Thank you. Thank you, Kong. Si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Kung may mga katanungan pa ho kayo na hindi ho natin na-ipukol kay Sir Brian, dito na naman ho kayo mag-text. 0917-110-6580. Ulitin natin, ha? 0917-110-6580. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga concerns. Maganda umaga, Pilipinas! Higit naman sa 30,000 pesos na laga ng illegal drugs na kumpiska sa isang drug personality sa Mountain Province. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41. Romy, na yung bagnabigat. Romy? Ay, nawawala si Romy. Andali. Romy? Babalik ka na. Okay na? Romy, go ahead. Patay sa report, Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera sa bayan ng Buko, isang 35 anyos na lalaki na kabilang sa street level individual ang naaresto sa bisa ng warrant of arrest o search warrant na ipinatupad sa kanyang tirahan sa Sitio de Paz, Barangay Mabaay, Bauco Mountain Province. Sa nasabing operasyon, 3 sasay ng pinaginalang sabu na may bigat na 4.5 grams at standard drug price ng 30,600 pesos, kasama pa ang ibang drug paraphernalia ang nakumpiska ng mga operatiba. Naging matagumpay ang operasyon sa tulong ng iba't ibang police units at PDEA sa Mountain Province. Sa sinagawang inventaryo ay nag-positive ang
ang naturang illegal na droga at ngayon nasa custody ng Bauco Mountain Province, pati ang suspect nasasampa ng kasong paggawag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Just Gina Romy, maraming salamat for 22. Makalipas po ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga, Pilipinas! Ay, may buntag sa matik paminaw natong nagapaminaw karon diya sa Mindanao. Nakatutok ho sila sa pamamagitan ng ating mga radyo natin stations nationwide. Pambing Solis ng Romblon, good morning po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Tuwan-tuwa siya at binabati na ho siya ng mga kanyang mga kababayan dyan sa, sa Romblon. Ma'am, binati ka na naman. Pambing, kumusta na ang ating mga marmol dyan? Maganda umaga din po sa mga taga Michigan. At sa mga suki natin sa Sorsogon, Bacon, Sorsogon City. Posible pang madagdagan ang mga lugar na isa sa ilalim sa red category at areas of concern para sa May 2025 midterm elections. Ang kay Comelec Chair George Garcia, hindi nila inalis ang posibilidad lalo pat 2 linggo na lamang bago ang halalan. Pero paglilinaw ng poll body chair, layon lamang ng pag-classify sa mga lugar na matiyak ang tama at balance ang deployment ng security forces. Inilalagay sa red category ang isang lugar kung may history ito ng election-related violence, matinding political rivalry at banta ng mga rebelding grupo. Sa kasalukuyan, nasa 34 na mga lugar ang nasa ilalim na ng red category batay sa listahan ng Philippine National Police. Gayunman, sinabi ni Garcia na ang naturang bilang ay mas mababa kumpara sa 2019 at 2022 elections. O mapila naman ang Commission on Elections sa Department of Agriculture, ipagpaliban muna yung 20 pesos per kilo na rice project hanggang sa matapos ang midterm elections sa May 12. Nakatakda ngayong araw ang pilot rollout ng murang bigas sa Cebu na susunod naman sa buong Visayas region. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, nagbigay na sila ng ban exemption sa lahat ng klase ng ayuda at kabilang sa may tuturing na ayuda ang murang bigas program. Gayunman, iginiit ni Garcia na iwasan munang ipatupad ang naturang hakbang upang maiwasan ang akusasyon na ginagamit lamang ng pamahalaan ng bigas para sa politika, lalo't nalalapit na ang halalan. Samantala, hinihintay pa niya nila ang liham mula sa Department of Agriculture tungkol sa implementasyon ng 20 peso per kilo rice project. Sinabi naman ng Malacanang, susunod ang pamahalaan sa utos ng Comelec kaugnay ng pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Ginit nga ng Commission on Elections, kailangang humingi pa rin ng exemption ng mga lokal na pamahalaan na makikilahok ng pagbibenta ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Ayon kay Chairman George Garcia, sa panayam ng DCRH at radyo natin, tanging ang Department of Agriculture lamang ang nabigyan pala ng exemption. Paliwanag ni Garcia, kung ang regular na presyo ng bigas ay 33 pesos per kilo, sasagutin ng DA ang 20 pesos habang paghahatian naman ng Food Terminal Incorporated at ng lokal na pamahalaan ang nalalabing 13 pesos. Kaya't kailangang humingi rin ng hiwalay na exemption ang LGU. Sinabi pa ng Comelec na dapat itong isagawa sa mga pampublikong lugar at hindi maaaring pagbawalan ang media at iba pang grupo sa pagbabantay. Dapat pagka mag-distribute sila sa public place o magbebenta ng mura, hindi po ginagawa ito sa pribadong lugar. Dahil yan po yung isang pampublikong gawain bakit kinakailangan gagawin sa pribadong lugar? Two, dapat po hindi ipagbabawal ang presensya ng media, ng civil society, ng interest groups, ng stakeholders. Dapat payagan. Gusto natin masaksihan kung talaga bang yun lang ang ginagawa doon at hindi na napopolitika. Siyempre, dapat yung local government unit ang mismong magbibigay din sa mas murang halaga, humingi rin ng exemption sa Comelec. Sapagkat yung binigay namin exemption para po yan sa DA. Alam ba ninyo, sabi ho ng Ibon Foundation, yung sinasabing 4.5 billion pesos na budget para sa 20 pesos per kilo rice program, ko-cover lang ng 6 days sa national consumption. Hindi pa kasama dyan yung yung iba pang issue like logistics. Kaya talagang mapagdududahan mong campaign strategy lamang ho ito Hindi ho relief para ho sa kagutuman ng mga Pilipino. Ayan kumusta na ho tayo? Kumusta na mga Pinoy Alam ba ninyo na may utang kayo?
bawat isa sa atin ay merong 147,000 na utang, at ng bawat pamilya ay meron namang 600,212 pesos na utang. O, kita nyo? Hindi nyo lang alam, meron kay 500,000 plus na utang. Kasi ang ating national debt, ang outstanding debt natin ngayon ay pumalo na sa 16.63 trillion pesos. Ayan, hatiin daw natin ito sa 112.6 million population. Ang bawat individual, kasama dun sa mga sanggol, mga bagong silang, hindi pa naglalakad, may utang na. Ayan. Ang utang niya ay 147,653. Ayan. Congratulations. Di ba sabi nila pagka may utang ka, well off ka. Oh. Kailangan makain eh. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, hala. Pinagbunyi daw ng mga residente yung pagkansila ng San Jose del Monte City sa joint venture nito sa Prime Water. Alamin natin kung bakit mula kay Val Gonzalez, RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinapurihan ng mga residente ng San Jose del Monte City, Bulacan ang desisyon ng lokal na pamahalaan na kanselahin na ang joint venture sa pagitan ng San Jose Water District at Prime Water Infrastructure Corporation. Ayon sa Association of Barangay Chairman ng San Jose del Monte, ang akbang na ito ay bunga ng pagsusumikap ng mga lider ng lungsod para magkaloob ng maaasahan at maayos na water supply sa mamamayan. Ang pahayag ay ginawa ng Asosasyon ng mga Barangay Chairman kasunod ng isinumiting Resolution number 15 ng San Jose Water District Board kay Mayor Arthur Robes na nagbibigay otoridad para tuluyan ng tapusin ang kasunduan sa Prime Water. Ayon kay ABC President Sosimo Lorenzo, ang naturang resolusyon ay kinapapalooban ng matagal na taon ng aksyon at konsultasyon na isinagawa ni na Mayor Robes at Congressman Rida Robes sa mga residente at sa lahat ng stakeholders. Una nang iginiit ni Mayor Arthur Robes ang nakasaad sa General Welfare Clause ng Local Government Code na responsibilidad ng mga local chief executive na protektahan ang kalusugan at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kahit na mayroong sariling otonomiya ang isang water district. Sa ngayon, sabi ni Lorenzo, umaasa sila na magiging matagumpay ang transition sa bagong concessionaire. Isa sa pangunahing dahilan para ipawalang bisa ang kasunduan sa Prime Water ay dahil sa hindi maasahang serbisyo ng tubig na nagdulot na ng napakaraming problema sa mga residente. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, pinasalamatan naman ng mga mangingisda si Agri-Party Representative Wilbert Manoy Lee dahil sa pagtatanggol sa kanilang interes. Ito ay matapos na hilingin ni Lee sa gobyerno na bigyan ng sapat na proteksyon ang kabuhayan ng mga small-scale fishermen. Ginawa ang apela bilang suporta sa petisyon na humihiling sa Korte Suprema na bawiin ang kautusan ng Malabon RTC na pabor sa big players ng fishing industry. Ayon kay Lee, pinapayagan sa ruling ang mga dambuhalang fishing vessel na pumasok sa lugar na eksklusibo para sa mga ordinaryong mangingisda. Binigyan din pa ng Agri-Party Representative na kailangan ng government intervention upang may silbang kabuhayan ng mga mangingisda laban sa nabanggit na ruling. Iginit naman ng senatorial candidate na si Camille Villar ang kanyang suporta sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa Bataan. Kasunod dito ng pag-endorso sa kanya ni Bataan 2nd District Representative Albert Raymond Garcia, ora ni Mayor Efren Pascual Jr. at 1st District Provincial Board Member Attorney Tony Roman. Ayon kay Villar, noon pa may at home na siya sa Bataan dahil sa taga rito ang kanyang nanay Kuring, ang ina ng kanyang amang si Senate President o dating Senate President Manny Villar. Tiniyak din ni Camille na prioridad niya ang pagbibigay ng assistance sa industriya, gayon din ang agriculture at fishery sector ng Bataan. Ilan sa mga isusulong ni Villar sakaling mahalal sa Senado ang kapakanan ng mga bata at kababaihan, edukasyon, housing and agriculture, financial literacy, livelihood at job creation. 106 Trabaho Party List patok naman sa voters education content gamit ang social media reels. Detalye na balita mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel. Bahagi ng umaarangkadang kampanya na 106 Trabaho Party List ang voters education content sa pamamagitan ng social media mahigit isang linggo bago ang eleksyon. Sa loob lamang ng 1 hanggang 2 minuto, nakapagbibigay impormasyon ang 106 Trabaho Party List sa publiko kung paano bumoto ng tama
para sa party list race. Ayon sa 106 Trabaho Party List, isang party list lang dapat ang iboboto dahil kung susobra sa pagpili, hindi mabibilang ang ihahalal ng isang botante. Inihayag ng 106 Trabaho Party List na sa paraan ng social media reels, mabibigyang paalala ang mga Pilipino na bumoto ng tama. Sinabi rin ng 106 Trabaho Party List na magiging maalam ang mga Pilipino kung saan at paano bumoto at kung sino-sino ang pagkakakilanlan ng bawat kandidato. Itiniin ng 106 Trabaho Party List ang kahalagahan ng pagpili ng party list na nagsisilbing kinatawan para sa iba't ibang sektor. Para sa 106 Trabaho Party List, advokasya nito ang job creation, pinagandang work benefits, tamang pasahod at sapat na benepisyo at reforma sa sektor ng paggawa. Ngayong ilang araw na lamang bago ang halalan, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng 106 Trabaho Party List sa mga komunidad at patuloy ang kanilang social media campaigns hindi lamang upang magbigay ng voter education kundi upang ilatag ang kanilang mga plano para sa manggagawang Pilipino. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! Nagpapasalamat naman si Senator Francis Tolentino sa ginawang pagbisita ni Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa Pilipinas. Ayon kay Senator Tol, tanda ng patuloy na pagkakaibigan at kooperasyon ng Japan at Pilipinas ang ginawang pagdalaw na ito ng Japanese leader sa ating bansa. Indikasyonan niya ito ng kahandaan ng Japan na maging katuwang sa pagunlad ng bansa at pagtatanggol ng ating seguridad at soberenya. Dumating sa bansa si Prime Minister Ishiba noong April 29 at nanatili ito sa Pilipinas hanggang kahapon. Bahagi ito ng kanyang paglilibot sa Timog Silangang Asya kung saan napag-usapan ng Prime Minister at ng Pangulong Marcos ang mga isyong pang-ekonomiya at pang-seguridad ng dalawang bansa. Ay, baka kayo ho ay naghahanap na magandang pangregalo sa inyong mga nanay, ha? Para sa nalalapit na Mother's Day. Nandyan po ang Tangerine Chocolate. Produkto po ito ng mga magniniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess yan para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Para ho doon sa mga naghahanap ng iba't ibang mga variants na raw material ay galing din sa anin ng mga magsasaka, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At para ho sa ating mga kababayan na nagtatanong kung saan ito mabibili, wala ho sa mga grocery stores. Magte-text lang ho kayo o magtatanong sa 0919-095-5935. Ayan, nadyon daw ho kayo, pwede palang umorder. Kung hindi, punta ho kayo ng Quezon. Ayan. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Oplan Alices Caves sa BJMP para ito sa mga detainees sa person deprived of liberty na nabotas sa ganun sa Quezon City at Maynila naging matagumpay. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May punta ka, Kuya Angel, naging matagumpay sa kampanya ng pagkalusugan sa loob ng BJMP sa naputa sa ikatlong araw ng Oplan Alices Caves. Bahagi rin ang Quezon City, ang Maynila sa programa pagkalusugan ng BJMP sa unang salta ng kanilang programa. Ayon kay Chief Jail Warden Jail Superintendent si Javi Bada, ito ay isang aktibong kampanya ng pagkalusugan na naglalayong labanan ang mga sakit sa balat sa loob ng mga piitan. Ito ay ipagtulungan pa rin ng International Committee ng Red Cross sa pamamagitan pa rin ng pamahagi ng mga hygiene supply sa lahat ng mga residenteng PDL. Ang mga sabon at pampaligo, mga sabon na panlaba ay binahagi rin sa lahat ng mga PDL bilang bahagi ng inisyatiba o papigilan ang pagkalat ng iskabis at iba pang mga sakit na naugnay sa kalinisan. Ang aktibidad na ito ay bahagi pa rin anya ng patuloy na pagsisikap ng BJMP na mapabuti ang kalusugan at kapakanan ng kanilang mga PDL. Sinabi ni Bada na ang kalinisan ay isang pangunahin, ngunit makapangyarihan pa rin ang kasangkapan upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit, lalo na sa isang nakabahaging kapaligiran tulad ng mga PDL. RH23, Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Oras muna sa buong kapuluan.
43 na, makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, 48 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa human clinical trial sa Japan. Pero sabi ho ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, mga 2 kapsula para ma-enjoy ho natin ang mga tunay na benepisyo po ng ultabayo. Ano nga ba ang postbiotic? Ay ito po ay nakatutulong para ma-activate po yung PDC, yung plasmacetoid indictyl, na siya ho namang tinatawag na commander ng ating immune system. At nagtataboy po ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po niyan na tumutulong para malabanan natin ang puyat, pagod at stress dahil talagang tinutulungan tayong ma-achieve ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising mo, magandang disposition mo sa kinabukasan. Kung meron pa ho kayong mga concerns, again, mag-text lamang ho sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available na po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed, at maging sa South Star Drug. Pero huwag nating kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot, hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Department of Energy Secretary, kinilala ang mahalagang papel ng energy sector ngayong Labor Day. Yan ang balita sa atin ni RH15, Giselle Ricaport. Good morning, Giselle. Good morning, Kuyang Angel. Nagbigay po guys si Department of Energy Secretary Rafael Utilla sa mga manggagawang Pilipino ngayong Labor Day. Sa kanyang mensahe kabilang sa mga kinilala ng kalihim, ang mga manggagawa sa sektor ng enerhiya na walang sawaan na naglilingkod at tumitindig sa hamon upang masiguro ang tuloy-tuloy na daloy ng kuryente sa bawat tahanan, bawat ospital, paaralan at sa bawat sulok ng Pilipinas. Ang mga ito anya nagbibigay liwanag sa landas ng pag-unlad sa bawat poste, planta at ibang mahalagang infrastruktura. Sabi pa ni Lutilla, ang sipag at dedikasyon ng mga ito ang nagpapatatag sa ating ekonomiya at kinabukasan ng puso ng progreso ng bayan. Sa ilalim niya ng bagong Pilipinas, hangad niya ang mas makatarungan, mas ligtas at mas maunlad na kinabukasan para sa lahat ng manggagawang Pinoy. Sa uli ay inanyayahan ng Energy Secretary ang lahat ng manggagawa makiisa sa mga aktibidad ngayong Mayo 1 ng Labor Department bilang pagkilala sa mga tinawag niyang tunay na bayani ng bagong Pilipinas. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ay, at sa mga taga-Oriental Mindoro na namumroblema sa kanilang power. Good morning. Sana naririnig niyo ho kami kung hindi po brownout dyan sa lugar nyo. Tag-init na naman. Kumusta na ho kayo? Mali, magandang umaga po kay Ma'am Joanna Valencia, ang gobernadorang may balls. Pinag-unite ho yung mga barakong politiko dyan po sa lalawigan ng Oriental Mindoro para magkaisa sa mga strategy kung paano malalabanan ang problema sa kawalan ng kuryente. Hayward, California, USA. Magandang umaga po kay Raimundo Orsabia. Ayan, nakatutok ho ito. At magandang umaga din po sa ating mga suki dyan po sa Bulacan. Magandang umaga din po sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng Kabisayaan, Masantos, Yakabalsan, sa ating mga kababayan dyan po sa Asinggan. Maganda umaga, Pilipinas! Pinalalahanan naman ng Korte Suprema, mga government official at mga tumatakbong kandidato na ang pag-upo sa pwesto ay hindi dapat ginagamit para sa pansariling interes. Ulitin ho natin para maganda yung statement na yun. Pinapaalalahanan po ng Korte Suprema ang mga government official at mga tumatakbong kandidato na ang pag-upo sa pwesto, ang paglilingkod bilang mga halal na opisyal o mga lingkod bayan ay hindi dapat ginagamit para sa pansariling interes. Lakasan natin, baka hindi humarilig Hindi ginagamit sa pansariling interes. Tandaan nyo yan, Sweldo nyo nagagaling sa taong bayan. Kaya sakit-sakit sa kalooban, gigising ka na madaling araw, trabaho ka. Itiisin mo yung malamig na tubig sa madaling araw, maliligo.
Para pagkatapos may trabaho ka, di ba? Tapos pag sweldo mo, kaltas na kaagad. Yung buwis mapupunta ho sa kaban ng bayan. Pag sweldo sa mga inihahalal ho natin. Iginit ang Korte Suprema, hindi ito dapat na tinitingnan bilang pinagkakakitaang negosyo para sa sariling satisfaction. Ang pagiging public official niya ay para lamang sa mga individual na kayang pumasa sa high standards of qualification. Paglalarawan pa ng Korte Suprema ang presensya ng mga korap na mga politiko na tila lintang nakakapit sa kanilang mga pwesto ay isang malaking kalokohan. Para mabibilang mo lang sa daliri si Mayor, linalagpo sa 10 daliri. Posibleng makasagap ng sensitibong impormasyon ng Chinese national na naaresto malapit sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nahuli ang naturang dayuhan na may dalang IMSI catcher. Isang high-tech na kagamitan para makapangalap ng datos sa mensahe mula sa mobile device na malapit dito. Sinabi ni Santiago, ilang araw nang minamanmanan ang suspect kung saan 3 unit din umano ang namataan na pumapaligid sa COMELEC mismong araw ng operasyon bago ito inaaresto. Bagamat nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia na wala namang nakompromisong datos ang tanggapan, ginit na Santiago na posibleng nasagap na ang data kahit na walang palatandaan ng intrusyon. Patuloy na iniimbestigahan ng NBI upang alamin ang koneksyon ng naturang insidente sa mga naunang pangkaso ng Chinese national na nahulihan din ng kaparehong spying device. Pero alam mo ninyo, yun nga nakakatakot eh. Di ba? Kahit yung gagamit ka lang ng cellphone, makikipagtransa ka, tapos gagamitin mo yung online portal, di ba? Magtatransa ka. Tapos magugulat ka na lang, may biglang mensahe sa iyo, yung card mo ginamit kung saan sa mga lugar. Tapos mabuti sana kung barya. Libo-libo ho yung pagkatapos mapumroblema ka dahil sasabihin lang sa iyo pumunta ka na lang doon sa bangko mo, notify mo yung bangko, ipa-suspend mo muna yung ATM mo o yung credit card mo. Di ba? Tapos pagpunta mo naman doon, sasabihin, na-compromise ka nga. Oo, maghintay ka ng 7 days bago mo makuha. Paano kung bibiyahe ka? Ay, naku, itong mga devil na ito. Oh Lord, ba't pa ba ho sila dumaramit? Nagkalat pa, pakikuha na po. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo naman naghahanap ng magandang investment opportunity. Nandiyan po ang St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon sa Binangon ng Rizal. Tingnan ba po ninyo yung kanilang model townhouse na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay yan ha. Tawag ho kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ang tawag nga ho nila dyan luxurious living but affordable housing. Yan bang pagkagising mo, gusto mo syempre magandang tanawin at malamig na simoy ng hangin, punta ka lang sa balkon at yun ang sasalubong sa iyo. Napapaligiran din po ng iba't ibang mga amenities ang lugar na yan at kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng libreng Honda Click. Brand new yan ha. Kung ngayon ho kayo bibili. Kaya tawag na sa 0917-719-7908. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto bago mag-aces na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Gugulat ka naman, Rita Ladro, pambira o. Menos 2 bago ho mag-aces na umaga. Dinaligsa ng Chinese Embassy ang akusasyon na nakikialaman China sa 2025 midterm elections sa Pilipinas na nakatagnang isagawa sa May 12. Kasunod ito ng pagkakaresto ng isang Chinese national na nahulihan ng spying device malapit sa tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Maynila. Sa statement ng embahada, iginit nito ang kanilang commitment na may pakilala ang tunay na China sa mga mamamayan ng Pilipinas at patatagin ang kooperasyon ng dalawang bansa. Dinipensahan din ito ang China laban sa nilay heinous accusation at kinukundina ang anumang panggugulo sa normal functions ng embahada. Iginit din ito na napapansin nilang pagtatangka ng ilang politiko na gamitin ng China sa kanilang sariling interes sa politika upang mapalakas ang kanilang tsansa sa halalan. Samantala muling iginit ng China na hindi nakikialam ang kanilang bansa sa halalan ng Pilipinas at hindi interesado sa anumang internal affairs ng ating bansa.
Tinusuyod na ng Philippine National Police ang posibleng motibo sa pamamaslang kay Johnny Dayang, batikang mamamahayag, dating mayor ng Aklan, matapos na makahawak ng matibay na mga lead sa kaso. Sa ulat ng pulisya, isa sa mga tinitingnan anggulo ng Regional Police Office ay ang mga dating katrabaho ng biktima bilang journalist o ang dati nitong trabaho bilang journalist at bilang lingkod bayan. Ayon sa pambansang pulisya, binaril si Dayang sa loob ng kanilang bahay sa Kalibo bandang alas 8 ng gabi nitong April 29. Lahat po ng angulo ay tinitingnan po ng SIDG at ang commitment po sa atin ng Provincial Director and even the Regional Director po ng Police Regional Office 3, who by the way, na nandun po ngayon sa mismong crime scene at kumakausap po doon sa mga witnesses at nagkakakalat po ng mga ebidensya. Si PD at si Abdi po ay nandun. Si General Jean Pardo na nagsabing meron na rin binuong Special Investigation Task Group na magsasagawa ng mga investigasyon kaugnay ng naturang insidente. Magandang umaga, Pilipinas! Aces Balita at 2x2 susunod na sa ilang saglit. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa mamamahayag. Actually ito po ay German-American na si Eric Fromm. Ang sabi niya, greed has no satiation point. Since its consummation does not fill the inner emptiness, boredom, loneliness, and depression it is meant to overcome. Ibig lang daw sabihin pinahaba pa. Wala hong kasawaan ang mga buwayang gutom. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sorry. Itong buwaya ha. Yung buwaya na alam nyo na. 2x2, 6-1 na.